Sir, excuse me, pasensya na po kayo. Pwede po ba akong humingi ng tulong sa inyo, sir? Tungkol lang po sa concern nitong customer na kausap ko. Ano ka mo? Tungkol ba saan yan? Yung customer po kasi na nagrereklamo. 2 linggo na raw pong walang internet sa kanila pero dumating pa rin daw po yung bill niya ng buo. Nagre-request po siya for refund. Bobo ka ba, ha? 3 linggo ka nang nagtatrabaho dito pero di mo pa rin alam kung anong sasagot mo dyan? Diyos ko naman, Jessica. Ni wala ka pa nga sales eh. Ikaw ang papababa sa metrics ko ngayong buwan. Pero sir, ilang beses na raw pong tumawag sa atin at pare-pareho lang daw po ang sinasabi. Magsasubmit daw po ng request for refund. Kapag hindi pa raw po na-refund in 2 weeks at wala pa rin internet, magpapalit na raw po sila ng internet service provider. Ano gagawin ko, Jessica? Diyos mio naman. Paano ka ba natanggap dito kung tatanga-tanga ka at hindi marunong makipag-usap sa mga customer? May nakilala na rin po ba kayong boss na malakas mamahiya, mangmaliit at manakot ng mga tauhan niya? Yung tipong kahit ginagawa mo naman ng maayos ang trabaho mo, lagi pa rin may mali sa paningin niya. Kapag nagtagumpay ka, siya ang umaani ng papuri. Pero kapag may problema, ikaw ang agad na sinisisi. Sa umpisa, iniisip mong bahagi lamang yon ng trabaho, kaya nagtitiis ka. Pero paano kung habang tumatagal ay lalo lamang lumalala ang pang-aabuso? Magandang araw po sa inyo, Panyero. Isa po kong matagal ng tagapakinig ng inyong channel. Marami na po akong napakinggang kwento tungkol sa mga taong ginantihan ng kanilang masasamang ginawa. Matagal ko na pong itinatago ang karanasang ito dahil hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa akin ang sakit, galit at kahihiyan na pinagdaanan ko. Ngunit naisip ko na baka may mapulot ding aral ang ibang tao mula sa kwento ko. Ako nga po pala si Jessica at ibabahagi ko sa inyo kung paano ko tiniis ang isang abusadong team leader na halos sumira sa buhay ko. Pakinggan po natin ang kwento. Panyero Stories. Lola, may magandang balita po ako sa inyo. Oh, ano ba yun na po? Mukhang excited na excited ka yata. Sobra po, Lola. Alam niyo naman po mag-iisang buwan na po ako dito sa Manila. Pero hindi pa po ako nakakahanap ng trabaho. Pero Lola, ngayong araw, may trabaho na po ako. Aba, ang galing-galing naman na po ko. O diba? Sabi ko naman kasi sa'yo, magkakatrabaho ka rin. Basta't magtiyaga ka lang sa paghahanap. Binabati kita, Apo. Salamat po, Lola. Mabuti na lang po at nandiyan kayo palagi para sa akin. Nakasuporta po kayo. Kahit na minsan talagang nawawalan na po ako ng pag-asa. Huwag kang mag-alala. Hanggat nabubuhay si Lola, palagi lang akong nandito para sa iyo. Ay, siya ka pala. Kailan ka magsisimula dyan sa trabaho mo? At saka anong trabaho ba yan? Mag-uumpisa na po kagad ako sa Lunes, Lola. Sa isang BPO company po ako natanggap. Ay, panggabi nga lang po ako pero ayos lang po yun. Ang importante po may trabaho na ako. At saka, mas malaki po ang sahod. Sandali lamang. Ano ba yung BPO company na yan? Baka budol yan Lola, hindi po. Call center po, hindi po to budol. Si Lola naman talaga, oh. O sige, basta. Balitaan mo na lamang ako. Good luck, Apo ko. Alam kong kayang-kaya mo iyan. Sa loob ng halos isang buwan, Panyero, ginugol ko lang ang mga araw ko sa Maynila sa paghahanap ng trabaho. Akala ko nga dati, kapag nakagraduate na ako ng kolehiyo, makakakuha kagad ako ng trabaho. Pero isang napakalaking akala lang pala nun. Pagkatapos ko ng kolehiyo,
Naghanap kagad ako ng trabaho doon sa amin. Pero dahil sa liit ng kita, kinailangan kong pumunta rito sa Maynila para makipagsapalaran. Yun nga lang, napakarami talagang requirements na hinihingi. Hindi pala sapat ang diploma para makahanap ka ng mapapasukan. Kailangan din pala ng 2 taong experience. Sa kakahanap ko ng trabaho na para sana sa tinapos kong kurso, napalayo ako mula roon. Tinanggap ako sa isang BPO company kahit wala akong experience. Basta't marunong makipag-usap at mag-Ingles. Sobrang saya ko at sobrang excited. Ang hindi ko naman alam, sa una pa lang yon. Jessica, nasaan na ang kape na pinatitimpla ko sa'yo kanina? Bakit ito mga pila-xerox lang ang dala mo? Sir, ano po kasi may ginagawa pa po ako. Naka-duty po ako ngayon eh. Baka naman po pwedeng yung mga naka-break time na lang muna. Ano ka mo? At sino ka para utusan ako, ha? Sa gusto kong ikaw ang magtimpla ng kape ko. Hayaan mo na muna yan. Wala pang 5 minuto ang pagtitimpla ng kape. Iwan mo na muna yan. Pero sir, may kota po ako na... Bilisan mo na! Babagal-bagal pa talaga. Bilisan mo at may calls ka pa. Kapag nagka-problema to, bababa ang metrics natin para sa susunod na buwan. Kahit nasa kalagitnaan po ako ng duty, Panyero, wala akong nagawa, kundi ang tumayo sa upuan ko at kumaripas ng takbo papuntang pantry para doon ay magtimpla ng kape. Nanginginig ako sa sobrang inis. Sa totoo lang, gusto ko nang sagot-sagutin ang team leader namin dahil sa pagiging palautos nito. Pero wala akong magawa. Kailangan ko ng trabaho at kung kinakailangan, kailangan ko talaga na magtiis. Kailangan kong habaan ang pasensya ko. Sir, ito na po yung kape nyo. Ayan! Marunong ka naman pala eh. Sa susunod huwag mong hihintayin magalit ako bago ka sumunod. Nakaka-imbiyar na ka. O siya, magtrabaho ka na uli. Sige po, sir. Salamat po. Jessica, ayos ka lang ba? Ito tubig oh. Mukhang napagod ka sa pagmamadali mo kanina eh. Ayos lang ako. Salamat dito sa tubig, ha. Pagpasyensyahan mo na lang muna si Sir Ryan ha. Ganun talaga yun sa mga bagong recruit na agent eh. Naranasan mo rin ba ang ganito noon? Medyo. Kaya lang, mas maigpit kasi siya sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Alam mo, Randall, sa totoo lang, pambubuli ng ginagawa niya sa akin eh. Pero tinitiis ko lang dahil kailangan ko talaga ng trabaho. Ay, nako, ganun talaga. Pero wag ka mag-alala. Sa umpisa lang yan. Kapag medyo nagtagal ka na at naging maganda ang performance mo, mawawala na rin ang atensyon niya sa'yo. Sana nga, Randall. Ayoko din naman talagang palagi na lang niya akong inuutusan. Hindi naman sakop ng trabaho ko, pero kailangan kong gawin. Kayang-kaya mo yan. Huwag ka mag-alala. Pwede kang magkwento sa akin kung sakali man na inis ka na kay Sir Ryan. Sa kabila ng paghihirap ko kay Sir Ryan Panyero, nakakatuwa na kahit papano naroroon ang kasamahan kong call center agent na si Randall. Sa tuwing naiinis ako sa team leader namin, may pagkakataon ako na ilabas ang hinanakit ko sa katrabaho ko. Pero kahit na ganun, hindi nito lubusang naaalis ang bigat sa aking dibdib, lalo na sa tuwing may magagawa ako na pagkakamali. Jessica! Halika nga muna! Bakit po, sir? O baka gusto mong dyan pa kita pagsabihan? Opo, sir. Pupunta na po. Halika nga dito. Nakita mo ba itong nakalagay sa HAT mo? Opo. Bakit po, sir? Ano po bang problema? Ano ba trip mo ha? Nakikipagchismisan ka ba sa mga customer? Anong pinagkikwentuhan nyo ha? Seryoso? 15 minutos kang nakikipag-usap sa kanila? Nagsasayang ka ng oras, Jessica! Sir, yan pong 15 minutes na nakipag-usap ako.
Malaki po kasi talaga ang problema ng customer. Kinailangan ko pa po makipag-usap sa technical team natin para masolusyonan po ang problema. O tapos, kailangan ba talagang patagalin mo pa ang usapan niyo ng customer? Bakit si Randall? Ang laki ng problema ng customer. Pumutok ang connection ng customer at maraming kailangan kausapin pero nagawa niya lang yon within the span of 7 minutes. Ito, simpleng system loss lang to, Jessica. I-restart lang ang modem. Ano ka ba naman? Jessica, nasa manual yan bago ka pumasok dito. Nagbabasa ka ba ha? Pinag-aralan mo ba talaga ang manual? Opo sir, pero ano po kasi? Nawala po sa isip ko. Bago pa lang po ako, tsaka... Palagi mo na lamang idinadailan sa akin na bago ka lang. Tandaan mo, Jessica. 2 linggo ka na rito. At sa loob ng 2 linggo, 2 pa lang ang sales mo. Alam mo ba, na ang target sales mo ay 20? Aba, baka abutan ka pa ng Pasko bago ka makakota. Sorry po sir. Sorry po talaga. I don't need your sorry, Jessica. Ayusin mo ang trabaho mo o hindi ay malilintikan ka talaga sa akin. Ikaw ang magiging dahilan ng downfall ng team ko. Bakit ba kasi sa akin ibinigay ang isang bobitang katulad mo? Nakaka-imbir na talaga. Sa lahat ng mga sinabi ni Sir Ryan na masasakit na salita, Panyero, yun lang ang unang pagkakataon na talaga namang hindi ko na kinaya. Pagkatapos niya akong pagsabihan, imbis na bumalik sa lamesa ko, dumiretso ko sa banyo para doon ay umiyak. Iyak ako ng iyak. Wala na akong pakialam. Kahit pa pinagtitinginan ako ng mga taong lumalabas at pumapasok sa banyo, gusto kong ilabas ang lahat ng sama ng loob ko. Akala ko naman, gagaan ang pakiramdam ko kapag umiyak ako sa banyo. Pero hindi pala, Panyero. Dahil kinagabihan, bago ko umuwi ng bahay, muli na naman akong pinatawag ni Sir Ryan. Jessica, ano bang ginawa ko sa iyo, ha? Po, bakit po sir? Hindi ko po kayo maintindihan. Nagmamaang-maangang ka pa. Pinagkakalat mo na inaapi kita? Po, sir, wala po akong ginagawang ganun. Hindi nga po ako nagkakaroon ng pagkakataon na makipag-usap sa iba. Kaya paano po ako magkakalat ng maling balita? Huwag mo na nga akong lukohin. Hindi ka na nga nagsasalita, pero may paiyak-iyak ka pa sa banyo na para bang inaalipusta kita. Diyos ko naman, Jessica. Natural na mapapagalitan kita kasi nagkamali ka. Nakakahiya ang kumakalat na chismis na grabe ang pang-aaway ko sa iyo dahil baguhan ka. Gusto lang naman kitang turuan. Pasensya na po, sir. Hindi ko naman po alam na masamain po ng iba ang pag-iyak ko. Nasaktan lang po talaga ako kasi, yun nga, nagkamali po ako, sir. Sorry po talaga. Hindi mo alam? Sinadya mo yun. Alam ko mga taktika niyong mga baguhan para mapatalsik ako. Pwes, hindi yun mangyayari, Jessica. Pasensya ka na. Pero kahit lumuha ka pa ng dugo, kung ang magaling at top-performing na TL na kagaya ko ang makakalaban mo, pwes, pasensya ka na lang. Sa susunod, kung gusto mong umiyak, sa bahay na lang. Okay po, sir. Pasensya na po talaga kayo. Simula nung araw na yon, natutunan ko ang magbingi-bingihan sa mga sinasabi sa akin ng boss ko na si Sir Ryan. Minabuti ko na huwag masyadong dibdibin ang mga masasakit niyang salita. Inisip ko na para lang din naman sa ikabubuti ko yon. Kaya ginalingan ko. Ang dating 2 sales lang sa 2 linggo, pumalo ako ng 20 na sales sa loob lang ng 2 linggo. Tuwang-tuwa ang mga kasamaan ko. Hindi raw sila makapaniwala na nagawa ko yon kahit nabaguhan pa lang ako. Aba, galing mo, Jessica. Grabe ka. Paldong-paldo. Siguradong hindi ka naaawayan niya ni Sir Ryan. Sana nga. Ewan ko ba, Randall? Pakiramdam ko kasi kahit na ilang beses na akong nakakagawa ng maganda, hindi niya pa rin na-appreciate. Nakikita ko sa mga mata niya na para bang
kulang na kulang pa rin ang mga ginagawa ko. Ayos lang yan, Jessica. Huwag mo masyadong isipin yan. Wala naman siyang sinasabi, di ba? Wala naman. Pero Randall, nararamdaman ko kasi yun. Hayaan mo na. Baka naman may problema lang kasi si team leader. Siya nga pala. Ayaw mo ba mag-celebrate ng maraming sales mo? Pwede nating kausapin ang mga kasama natin na mag-inuman o kaya naman kahit simpleng dinner lang. Ano, G? Kung ganon, isama niyo ko. Sir, nandiyan po pala kayo. Ano nga yung pinag-uusapan ninyo? Magkakaroon ng celebration dahil mataas ang nakuha mong sales ngayong buwan? Huwag naman kayong makasarili. Dapat isalin niyo rin ako dyan kasi ako ang nagturo sa iyo para gumaling ka, hindi ba? Ano po sir? Ano naman po ang itinuro niyo sa akin? What? Nakalimutan mo na? Nako, Jessica, ha? Paano ka naging top performer ng team natin kung makakalimutin ka pala? Hay, naku, ang mabuti pa. Huwag na muna kayo mag-celebrate, ha? Kasi may pasok bukas. Hindi kayo pwedeng umabsent, alam niyo naman. Opo sir. Pasensya na po. Lalong-lalo ka na, Randall. Isa ka pa naman sa agent na hindi uma-absent. Baka mamaya kapag nalasing ka, hindi ka makapasok. Babayaran ba ni Jessica ang isang araw mo? Hindi naman, di ba? Kilala ko naman po ang sarili ko, sir. Hindi po ako basta-basta uma-absent kahit nalasing po ako. Kahit na. Well, by the way, magkakaroon ng meeting tungkol sa sales bukas. Lahat kayo pumunta at nandun ang mga seniors. Okay po sir. Sa loob ng ilang buwang pagtatrabaho ko sa kumpanya namin, Panyero, ngayong buwan lang ata ako makakatikim ng top performer. Kaya sobrang excited talaga ako. Hindi naman sasabik ako sa papuri. Pero sino ba naman ang hindi gaganahan kung pupurihin ka? Pero nang sumapit ang kinabukasan at natapos na ang meeting, imbis na kasiyahan ang maramdaman ko, napalitan yon ng matinding panlulumo. Dahil imbis na sa akin ibigay ang buong credits, binigay sa iba yon. Sir, bakit yun naman po ginawa yun? Bakit yun naman po binigay kay Karen ng ibang credits ko? Siya patuloy naging top performer imbis na ako. Ang OA mo naman, Jessica. Parang 4 na points lang naman ang ibinawas ko sa'yo. Sa totoo nga, iniligtas pa kita. Kung ikaw ang nag-top performer ngayon, ano sa tingin mong mararamdaman ng seniors? Magtataka sila. Dahil last month ka lang, nasa gitna ka lang. Tapos bigla kang tataas? Aba, pagdududahan ka ng mga yun. Pero kung pagdududahan man nila ako, dapat kayo po ang umayos ng dudang yun. Di po ba? Hay, ewan ko sa'yo, Jessica. Nandiyan pa naman ang supervisor. Puntahan mo at iyabang mo na ikaw ang nakarami ng sales imbis na si Karen. Ang dami mong drama. Sir, hindi naman po sa gusto kong magyabang. Gusto ko lang po sana talagang makuha yung credit na nararapat po para sa akin. O siya, sige. Sa susunod na buwan, kapag ikaw pa rin ang top performer, hindi na ako magbabawas ng credit sa'yo. Napakadamot nito. Hindi ko alam kung bakit ba basta na lang niya akong inakusahang madamot. Para sa akin, Sir Blair, karapatan kong makuha ang tamang credit para sa pinaghirapan kong trabaho. Pero ganun yata talaga. Kapag ayaw sa'yo ng boss mo, ayaw niya talaga sa'yo. Ewan ko ba, Panyero, pero nung mga panahong yun, minabuti kong magtrabaho na lang ng magtrabaho na hindi iniisip kung ano ang makukuha kong recognition mula sa mga boss ko. Pakiramdam ko, wala naman akong magagawa kundi ang tiisin na lang. Dahil kung hindi ako magtitiis, tiyak na mawawalan ako ng trabaho. Apo ko, Jessica. Kumusta ka na dyan? Lola, naku, ayos lang naman po ko. Kayo po, kumusta naman po kayo? Ayos lang din naman ako dito, Apo. Naku, Apo, alam mo ba? Miss na kita. Wala na kasi akong tagahilot ng likod at balakang ko sa tuwing ako ay nangangalay. Yung isang apo niyo po dyan, hindi po ba kayo inihilot? Abay, hindi nga.
Puro reklamo na lang kapag dumadaig ako sa kanya. Ay siya nga pala. Nakakakain ka naman ba ng maayos? Nakakatulog ka naman ba ng 8 oras kahit na panggabi ang trabaho mo? Opo, Lola. Ayos na ayos lang po ako dito. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Malusog pa rin naman po ako, Lola. Ay, sigurado ka ba, Apo? Kasi parang may kakaiba sa boses mo. Lola, ano naman pong kakaiba sa boses ko? Para kasing may gusto kang isumbong sa akin. Ha? Wala po, Lola. Ano naman pong isusumbong ko sa inyo? Baka lang naman. Baka may katrabaho ka na nag-aapi sa iyo. Huwag kang magdadalawang isip na magsumbong sa akin. Ha? Ano po ako, bata, para magpape? Lola, hindi po nila ako maaapi, no? Strong kaya to? Siguraduhin mo lang, Jessica, Apo. Opo. O sige na po, Lola, magpapahinga na po ako. Kasi antok na po ako eh. Oo nga pala. Sige. Matulog ka na. Good morning na at good night pa. Si Lola talaga masyadong palabiro. Sige po, Lola, good night po. Napabuntong hininga ko. Pagkababa ko ng tawag ni Lola Carlota. Dahil ang totoo, Panyero, hindi pa naman talaga ako matutulog. Imbis na magpahinga, kailangan kong gumawa ng presentation para sa meeting ni Sir Ryan bukas. Bagay na hindi ko naman dapat gawin, pero wala akong magawa, kundi ang gawin na lang. Hawak niya ang metrics ko, at kapag siya ang kinalaban ko, tsak na mawawalan talaga ako ng trabaho. Sa kalagitnaan ng paggawa ko ng presentation, halos makatulog na ako nang biglang mag-ring ang cellphone ko. Napabalikwas ako ng bangon nang makita ang pangalan ni Sir Ryan na naka-flash sa screen ng cellphone ko. Jessica, nagawa mo ba pinapagawa ko sa'yo na presentation? Po, ano po kasi, sir? Opo, nasa kalahati na po ako. Ano ka ba? Nasa kalahati ka pa lang. Anong oras na? Po, anong oras na po ba? Hala! Alas 6 na pala ng gabi. Sorry po, sir. Hindi ko na malayan ng oras. Sorry po talaga. Naku, Jessica, ayusin mo yan, ha? Huwag kang papasok sa opisina na hindi mo natatapos siya. Dahil talaga mapapahiya ako. Alam ko, Panyero. Alam ko na habang relax na relax ang team leader ko sa bahay niya, ako naman ay nagkakanda kumahog para lamang matapos ang kanyang presentation. Dapat nagre-reklamo na ako. Dapat wala akong pakialam kung hindi man siya makapag-present ng maayos. Pero ewan ko ba, Panyero, sunod-sunuran pa rin talaga ako sa kanya. Hindi na ako nakakain at nakaligo para lang matapos ko ang presentation. Muntik na rin akong malate nang dumating ako sa trabaho. Nabulyawan pa niya ako nang dumating akong pasimula na ang meeting. Jessica, ayos ka lang ba? Namumutla ka. Oo, Randall, ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Mukhang di ka na nakakatulog ng maayos ha. Hindi nga. Nakatulugan ko pa nga yung pinapagawang presentation ni Sir Ryan eh. Kaya yun. Hindi pa ako nakakapaligo at hindi pa rin ako nakakakain ng maayos. Biskwit at kape lang. Bakit hindi ka na kaya magsumbong sa HR? Di na maganda yung ginagawa niyang si Sir Ryan eh. Dati naman talaga niyang ginaganito yung mga baguang agent eh. Pero kasi may mga baguhan ng dumating pero ikaw pa rin ang madalas niyang pinagtitripan. Aba, ilang buwan ka na rito ah. Di ka ba nahihirapan? Nahihirapan din, syempre. Pero natatakot ako na baka mas paboran si Sir Ryan ng HR dahil, di ba, matagal na siya rito. At tulad ng sinabi mo, ako lang naman ang ginaganito niya. Pwede ako maging testigo kung gusto mo. Wag na, Randall. Ayos lang talaga ako. Hanggat kaya kong tiisin, magtitiis ako. Pero kung sumusobra naman na siya, wag kang mag-alala. Dahil ako na mismo ang gagawa ng paraan para may makaalam ng sitwasyon ko. Pangako mo sa akin yan ha.
Hindi pwedeng ganyan ka lang palagi. Alam mo, Jessica, sa totoo lang naaawa na talaga ako sa'yo kung gusto mo, ako na mismo magre-report sa HR Naku, wag na. Ano ka ba, Randall? Ayoko madamay ka sa problema ko, okay? Basta, maniwala ka. Ako nang bahala. Kung kailangan mo ng tulong, Jessica, huwag ka mahihiyang magsabi sa akin, ha? Nandito lang ako palagi. Sa totoo lang, Panyero, unti-unti na akong nagkakaroon ng motibasyon na magsumbong sa HR. Lalo na at lagi namang nandyan si Randall na nag-aalala para sa akin at handang sumuporta. Pero kasi, ang dami kong kailangang isaalang-alang bago ako tuluyang magsumbong. Kaya hindi pa yun sumasagi sa isip ko. Akala ko talaga, nang matapos ko na ang presentation ni Sir Ryan, makakahinga na ako ng maluwag. Pero hindi pala. Nang matapos ang presentation, nagulat na lang ako nang galit na ipatawag niya ako sa kanyang opisina. Anong ginawa mo, ha? Malaki ang galit mo sa akin, no? Kaya ba binalasubas mo ang presentation ko? Po, ano po nagawa ko, sir? Siniguro ko naman po na maayos ang lahat. Kung maayos ang lahat, ano yan? Bakit may isang typo dyan sa dulo, ha? Hiyang-hiya ako, Jessica! Alam mo ba yon? Sir, isang typo lang po yan. Sobrang napagod po kasi talaga ako Kasi wala po akong maayos sa tulog. Kaninang umaga niyo lang po pinagawa sa akin yan. Sir, isang typo. Hindi mo man lang po ba ako mapagbibigyan? Kung pagbibigyan kita ngayon, sa tingin mo ba, hindi ka uulit sa susunod? Kung hindi ko to sinabi sa'yo ngayon, malamang, gagawin mo lang ulit ito. Sir, pasensya na po talaga. Pero di po ba, sir, hindi ko naman trabaho yan? Sir, sa pagkakaalam ko, agent po ako dito. At hindi ko po trabaho ang gumawa ng presentation ng team leader. Anong sabi mo? Nagrereklamo ka na ba, ha? Hindi naman po, sir. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Hoy, Jessica, baka masyado nang tumataas ang tingin mo sa sarili mo porkit gumaganda ang performance mo, ha? Etong tatandaan mong bruha ka. Kundi dahil sa pagtuturo ko sa'yo, hindi ka gagaling. At isa pa, kayang-kaya kitang tanggalin dito, baka akala mo. Tandaan mo yan. Marami ako koneksyon. Kapag natanggal ka rito, hindi ka na makakahanap ulit ng trabaho. Sir, pasensya na po talaga kayo. Hindi ko na po uulitin. Mabuti. Sige, ipagtimpla mo na lang ako ng kape para kahit papano ay mabawasan ang init ng ulo ko sa'yo. Kaloka ka. Puno ng sama ng loob na lumabas ako ng opisina ni Sir Ryan. Tiniis ko ang matinding sama ng loob ko kahit na gustong gusto ko na talagang umiyak. Saka ko pa lang yun nagawa nang tuluyan na akong makauwi sa bahay. Umiyak talaga ako ng umiyak, Panyero. At dahil yata sa tindi ng sama ng loob ko, nagising na lang akong masama ang pakiramdam. Hindi ako makakilos. Hilong-hilo ako. Kaya wala akong nagawa kundi ang umabsent. Magpapahinga na lang sana ako. Pero nagpatawag pa bigla si Lola Carlota. Hindi ko alam kung ano na ang mga pinagsasabi ko sa kanya. Pero nagising na lang ako na nasa tabi ko na siya habang pinupunasan ang noo ko. Lola? Lola, ikaw po ba talaga yan? Ano pong ginagawa niyo rito? Ano pa? Abay, syempre, dinalaw kita para alagaan. May sakit ka Pero paano niyo po nalaman? Tumawag ako sa'yo. Tapos hindi na kita makausap na maayos. Kaya dali-dali ako lumuwas ng Maynila. Lola naman, bumiyahe pa kayo ng 6 na oras. Papunta rito para alagaan ako. Pahinga na lang po ito. Pahinga lang. Diyos ko kang bata ka. Kita mo gang napakataas ng lagnat mo. Ni wala kang pagkain dito sa bahay. Kaya ko naman pong alagaan ang sarili ko, Lola. Kaya. Ikaw talaga. Kung wala ka lang sakit, ay nakurot na talaga kita sa sigit mo.
Teka nga pala yung cellphone mo. Paano yan tawag ng tawag? Hindi ko naman alam kung nasa na cellphone mo. Naririnig ko lang. Ay hala, nakalimutan ko magpaalam sa TL namin. Baka galit na po yun. Bakit naman siya magagalit? May dahilan ka naman kung bakit ka napa-absent. Medyo magagalitin po kasi yun, Lola. Sandali lang po at kukunin ko. Aray! Aray ko. Ang sakit ng ulo ko. Oh, hay nako. Huwag ka na kasi bumangon at ako ng bahala. Sige na. Mahiga ka lang dyan. Nasa ba ang cellphone mo? Nandun po sa may bag na kulay itim. Sandali, kukunin ko ha. Heto ba iyon? Opo, nandiyan nga po. Pakikuha na lang po at ako na po magte-text sa TL ko. Tahimik na hinalugog ni Lola Carlota ang bag ko. Nang mahanap niya na nga ang cellphone ko, iaabot niya na sana yun sa akin. Pero hindi nangyari nang bigla itong nag-ring. Walang pag-aalinlangang pinindot niya ang answer button at siya na mismo ang sumagot sa tawag. Hello? Lola niya Jessica, nasan ka? Hindi ka pwedeng umabsent. Alam mo naman na ikaw ang gagawa ng sales report ngayon. Ipapasa mo na yung bukas. Ano ka ba? Hello? Abay, pasensya ka na, iho. Pero may sakit ang apo ko at saka... Lola, hindi po ikaw ang kailangan ko makausap. Si Jessica po. Hay, ikaw nabuho ka. At pagsalitain mo nga ako. Ang apo ko nga kako ay may sakit. Hindi ba ka bago na tirap magsalita sa sobrang taas ng lagnat? Ano ba problema mo? Panigurado naman ako na hindi pa siya nakaka-absent kaya gagamitin niya na muna yon. O siya, sige po. Pero pwede po bang pakitanong kung magagawa ba niya ang sales report? Kasi kailangan na yung bukas. Hindi ba makakagalaw ang trabaho ninyo? Kahit kaunti kung wala ang apo ko. Siya ba ang supervisor sa inyo dyan? Lola, hindi ko na po nagugustuhan ang tono ng pananalita niyo. Abay ako rin, iho. Hindi na rin kita nagugustuhan. Malalagay po sa hindi magandang posisyon ng apo niyo sa trabaho kung ipagpapatuloy niyo pa po ang pagsasalita niyo ng ganyan sa akin. Apat sino ka ba, ha? Re-report kita sa kumpanya niyo. Aba, sumusobra ka na. Hindi mo ba alam na nakarecord itong usapan natin gayon? Kapag hindi ka nagtigil sa kakakulit sa apo ko na gawin ang sales report na yan, ipaparating ko sa kumpanya ninyo ang mga sinabi mo. Sige ho. Pakisabi na lang po kay Jessica na magpapagaling siya. Nagulat ako. Nang ganun lang, madaling natapos ang usapan nila ni Sir Ryan. Agad niyang pinatay ang tawag. Saka ako binalingan ng tingin. Kitang-kita ang matinding inis sa kanyang mga mata na para bang may hindi magandang mangyayari. Lola, nakarecord po ba talaga ang usapan nyo? Abay, syempre hindi. Pero takot siya. Ibig sabihin lamang, may mali siyang ginagawa. Binubuli ka ba niya? Magsabi ka nga sa akin ng totoo, apo. Abay, ayoko ng ganyan. Alam mo yan. Halos hindi kita panapuan ng lamok nung bata ka pa. Kaya hindi ko matatanggap kung binabaliit ka lang ng amo mo. Hindi po talaga, Lola, maniwala po kayo sa akin. Talagang istrikto lang po siya pero mabait po yun. Abay, parang hindi naman. Narinig mo ba kanina ang kanyang boses? Ni wala kang malasakit sa iyo. May sakit ka na. Gusto ka pang pagtrabahuin. Akala ko ba call center agent ka? Kahit ba sa bahay, dinadala yung kailangan mong tawagan. Ano ba yan? Work from home? Lola naman, magtiwala po kayo sa akin. Maayos na boss po siya. Ang totoo kasi niyan, Panyero. Kilalang mangkukulam ang Lola Carlota ko sa baryo namin. Alam ko yun. At matindi siya kung magpataw ng kulam. Kaya ayoko sanang humantong sa punto na kailangan kulamin ni Lola Carlota si Sir Ryan. Kahit gaano pa siya kasama, hindi ko kayang mangkulam ng isang tao. Taliwas sa paniniwala ni Lola Carlota. Mabilis kasi akong usigin ng konsensya.
2 araw din ako nagkasakit na kailangan kong mag-file ng sick leave. Hindi nga ako makapaniwala na inaprubahan din naman ni Sir Ryan ang sick leave na na-file ko. Akala ko pa naman kahit papano ay may konsensya siya. Ang hindi ko alam, pagbalik ko sa trabaho, nakalahad na kagad ang palad niya habang nakataas ang kilay. Akin na yung record na ginawa ng lola mo. Ano po? Anong recording, sir? Yung recording sabi, Naku, sir, wala po. Binura ko na po yun. Hindi ko naman po kasi talaga intensyon na isumbong kayo. Si Lola po kasi, nainis po siya sa inyo. Alam niyo naman po, mga matatanda. Pagpasensyaan niyo na lang po ang lola ko, sir. pasensya? Hindi uubra sa akin yan, Jessica. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo para malaman ko kung nagsasabi ka ba ng totoo. Pero sir, personal na gamit ko po ito. Wala akong pakialam. O gusto mong i-void ko ang sick leave mo? Ito na po, sir. Akin na yan. Ang arte-arte. Ibibigay din naman pala. Kinalikot ni Sir Ryan ang lahat ng laman ng phone ko. Hindi niya pinalusot pati ang pinakadulo ng gallery ko, ang social media ko at ang contact numbers. Nanginginig na ako dahil sa labis na pagtitimpi. Hindi naman na dapat to ginagawa, pero ginagawa pa rin talaga niya. Hanggang sa matapos siyang makialam sa cellphone ko, ibinalibag niya pa yon sa harap ko na kumuntikan ng mahulog sa sahig. Tandaan mo to, Jessica, ha? Kapag pinagbantaan pa ulit ako, tulad ng ginawa mo sa akin, alam mo na siguro mangyayari. Magpapaalam ka na sa trabaho mo. Pasensya na po talaga, sir. Diyan ka na. Magtrabaho ka ng maayos. Dadagdagan ko ang kota mo dahil sa pag-a-absent mo. Sobrang sama ng loob ko sa ginawa ni Sir Ryan. Pero panyero, inisip ko na lang na baka kasi makakaapekto talaga ako sa sales ng team namin dahil sa 2 araw kong pag-absent. Kaya minabuti kong magtrabaho na lang ng maayos. Ginilingan ko sa pakikipag-usap sa mga customers. May mga pagkakataon pa nga na nag-o-overtime ako para lang maabot ko ang kota na hinihingi ni Sir Ryan. Pero nang maabot ko nga ang kota, hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Jessica, pinapatawag ka ni Sir Ryan. Galit na galit siya. Kasama niya ang HR. Ano naman ba nangyari? Ha? Hindi ko alam, Randall. Wala akong natatanda ang nagawa ko. Sana nga hindi ganun kabigat kasi nandun ang HR eh. Sige na. Punta ka na sa opisina ni Sir Ryan. Nanginginig ako sa kaba habang papunta sa opisina ni Sir Ryan. Wala akong naiisip na kahit na anong nagawa kong pagkakamali. Kaya bakit may HR sa loob ng opisina niya? Pagkarating ko doon, nakapamewang pa talaga si Sir Ryan na para bang sobrang bigat ng kasalanan ko. Ayan, siya ang nandadaya ng points sa metrics. Nakita niyo naman, di ba? Binabago niya ang mga puntos niya. Ha? Ako po nandadaya. Oo! Kaya nga palagi matataas ang sales mo, di ba? Kasi binabago mo yon. Nalaman ko na kaya mo palang buksan ang account ko. Sir, mabubuksan ko po talaga yon. Dahil binigay niyo po sa akin ang password ng account niyo. Dahil pinapagawa niyo po sa akin ng sales report. Anong sinasabi mong ikaw ang pinaggagawa ko? Hoy, Jessica! Masama ang mga akusa ng tao, ha? Hindi ko ginagawa yan. May ebidensya ka ba? Ako po ang buhay na ebidensya na ginagawa niyo yun, sir. Sir HR, maniwala po kayo sa akin. Kahit nga po ang presentation niya para sa meeting, ako rin po ang gumagawa. Palagi niya akong pinagsasalitaan ng masama. Buwan-buwan din niya akong binabawasan ng metrics. At nilalagay kay Karen dahil hindi raw po kayo maniniwala kung ako ang magiging top performer ng team. Sir, maniwala po kayo sa akin. Pasensya ka na, Jessica. Pero hindi sila basta-bastang naniniwala sa mga katulad mong may malinaw na ebidensya na nga. Nagmamaang-maangan pa. O ayan, kita pa nga sa CCTV ang pagpasok mo sa opisina ko. Dahil inutusan niyo po ako, sir. Jessica, hindi na mababago ng salita mo ang ebidensyang hawak ng HR. Kailangan mo maparusahan. Hindi ka sasahuran ngayong buwan
masususpindi ka ng 2 linggo at under observation ka pa. Mabuting at ganyan lang ang parusa mo dahil first offense pa lang yan. Magpasalamat ka na lang. At nakiusap pa ako sa HR. Hindi po ako makakasahod ngayong buwan. Hindi! Dahil di ba, dinaya mo ang metrics mo? Sir, sobra naman po yata yan. Hindi na po makatarungan. Hindi na po yan makatao. May puso pa nga ako eh. Dapat tatanggalin ka na talaga pero pinakiusap ko na wag. Kaya Jessica, ang mabuti pa umuwi ka na at magpahinga ka ng 2 linggo. Panyero, pakiramdam ko, tinakasan ako ng bait sa nangyari sa akin. Tulala at halos hindi na ako makapagsalita nang bumalik ako sa lamesa ko. Ang daming nagbubulong-bulungan. Inaakusahan ako sa bagay na hindi ko naman talaga ginawa. Hiyang-hiya ako, Panyero. Hindi ko alam kung makakapasok pa ba ako pagkatapos ng 2 linggo dahil sa kahihiyang tinatamasa ako ngayon. Jessica, ayos ka lang ba? Kayang bang umuwi mag-isa? Parang wala ka sa sarili. Hindi ako maayos, Randall. Inakusahan ako ni Sir Ryan sa bagay na hindi ko naman talaga ginawa. Hindi ako mandaraya. Pero sinabi niya lang nandaya ako. At sabi pa niya, hindi raw niya binigay sa akin ng password ng account niya. Hindi raw akong gumagawa ng reports niya. Ang dami niyang sinabing kasinungalingan sa HR para lang palabasin na mabuti siya. Hayop siya, sama ng ugali niya. Jessica, ihatid na kita sa inyo. Baka hindi mo kayaning umuwi. Baka ikaw naman ang sunod na pag-initan niya. Wala na akong pakialam kahit pag-initan niya pa ako. Sumusobra na siya eh. Kailangan mo ng taong gagabay sa'yo pa uwi. At ako yun. Halika na. Hindi na ako nakapalag kay Randall. Nagpasama na ako sa kanya kahit pa nahihiya talaga ako. Marami rin ang napapatingin sa aming dalawa na para bang may mali sa ginagawa namin. Pero wala na akong pakialam sa kung ano man ang sasabihin nila sa akin. Masyado na akong maraming kahihiyang natanggap nung araw na yon. Kaya para sa akin, hindi na malaki ang madagdagan pa. Pagkarating sa bahay ko, naabutan ko si Lola na abalang nagwawalis nang makita niya ako. Walang pag-aalinlangang itinapon niya ang walis at saka tumakbo patungo sa akin. Apo ko, ano nangyari sa iyo? At bakit bigla kang umuwi? Maaga pa! Lola, Diyos ko! Iho, ano nangyari sa kanya? Lola, siguro mas mabuti po kung si Jessica na lang po ang magpaliwanag sa inyo. Alis na po ako. Sandali. Katrabaho ka ba ng apo ko? Wala ba siyang ibang kakilalang babae? Wala po eh. Ako lang po madalas niyang kausap. Kung ganon, wag mo na rin siya kausapin. Po? Hindi ko po kayo maintindihan, Lola. Bakit po? May asawang tao ka na. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang nag-aatid ng katrabaho mong babae sa bahay niya. Paano kung wala ko rito? Ano na lang ang iisipin ng ibang tao? Paano niyo po nalaman na may asawa na ako? Ang ibig mo sabihin, itinatago mo pala ang pagkatao mo bilang may asawa. Abay, ayos ka rin ano? Hindi po, magkaibigan lang po talaga kami ni Jessica. Maniwala po kayo. Sige, aalis na po ako. Randall, sandali! Ano ba yun? Salamat sa paghatid mo sa akin. Kung magalit man ang asawa mo sa paghatid mo sa akin, kakausapin ko siya. Tahimik na tumango si Randall bago siya tuluyang umalis ng bahay ko. Noon pa man, alam kong may asawa na siya dahil sa singsing na nasa daliri niya nung unang araw na pumasok ako sa trabaho. Pero nung sumunod na araw, wala na ang singsing na suot niya. Apo, sabihin mo ka, nililigawan ka ba ng damuhog yon? Hindi po, Lola. Maniwala po kayo sa akin. Magkaibigan lang po talaga kami. Magkaibigan lang ang tingin mo. Pero ramdam ko na para sa kanya, masigit pa. Ikaw ha, iwasan mo na ang lalaking yon. Lola, gustuin ko man na iwasan siya. Magkatabi kami sa trabaho. At saka,
Wala po talaga akong kaibigan sa trabaho eh. Siya lang po ang tanging nakakausap ko ron. Pero bakit naman? Dati ka namang masiyahin at palakaibigan. Apo ko, di ba sabi ko naman sa iyo? Kapag may problema, huwag kang mag-iibig magsabi sa akin. Yung nangyari ngayon, may kaugnayan ba sa dahilan kung bakit wala kang kaibigan sa trabaho ba? Lola, ang totoo po niyan. Totoo po ang inala niya na binubuli po ako ng boss ko. Nung una po natitiis ko pang maliit na po na niya sa trabaho ko eh. Pero habang tumatagal po, palala po ng palala. Madalas niya po akong ipinapahiya sa harap ng mga katrabaho ko. Madalas niya po akong bigyan ng mga trabaho hindi naman na dapat sakop ng trabaho ko. Tapos ngayon po, nasuspindi po ako sa trabaho dahil sabi niya nandaya raw po ako. Hindi naman po ako nandadaya, Lola. Ang masakla pa po nito, wala po akong sasahurin ngayong buwan dahil sa pandaraya akong sinasabi niya. Diyos ka! Ubod pala ng kademonyoan ng taong iyon! Lola, ano pong gagawin ko? Nahihihan na po akong pumasok pagkatapos ng 2 linggo. At paano na lang po ang 1 buwan ko? Wala po akong pambayad dito sa upa. Wala rin po akong pambayad sa mga bayarin ko rito. Huwag ka mag-alala, Apo. Kailangan mong maging matapang. Kailangan pumasok ka sa trabaho na nakataas ang noo at puno ng dangal. Ako na bahala sa boss mo na yan, Apo. Akong bahala sa kanya. Lola, ano pong gagawin niyo? Abay, siyempre, ano pa ba? Sisiguraduhin kong lintik labang ang walang ganti. Sa ginawa ng tikbalang na baklang yon. Kung noon, ayokong gumanti kay Sir Ryan kahit nagaano pa kasama ang ginawa niya sa akin. Ngayon, ay hindi ko na kinaya pa. Pakiramdam ko nung mga oras na yon, sukdulan na ang galit ko sa kanya, Panyero. Pakiramdam ko, kapag hindi ako gaganti sa kanya, habang buhay ko yung pagsisisihan. Kaya hinayaan ko si Lola Carlota na gawin ang gusto niyang gawin kay Sir Ryan. Pagkalipas ng 2 linggong suspensyon, taas noong pumasok ako sa trabaho, nasasaktan pa rin ako sa mga tingin at sinasabi nila. Pero pinili kong magbingi-bingian at magbulag-bulagan. Sir, ito na po ang kape niyo. Ilagay mo na lang dyan sa may lamesa. Dito po. Oo. At saka kunin mo na itong laptop ko para magawa mo na mga iuutos ko sa'yo. Sige po, sir. Tikman ko nga ang kapeng timpla mo. Aray mo! Halak ka! Oh my God! Ang laptop ko! Hindi pa man niya naiaabot sa akin ng laptop niya, bigla na lang nangitim ang screen at namatay. Ilang beses niya yung pinindot-pindot pero hindi talaga nabubuksan. Kaya sa sobrang inis niya, inabot niya na lang sa akin ang papel kung saan nakalagay ang account niya. Buksan ko na lang daw sa laptop ko. Siguraduhin mong gagawin mo yan, ha? Kailangan na yan bukas. Opo, sir. Huwag po kayo mag-alala at gagawin ko po yan. At saka bakit ba kasi napakainit ng kaping tinimpla mo? Bobo ka ba? Sa susunod, kalahati lang ang mainit para hindi ako napapaso. Ano ba nangyayari sa lalamunan ko? Ang kati-kati. Sir, pwede na po ba akong umalis? Oo, sige. Umalis ka na. Doon nagsimula ang lahat, Panyero. Nagsimula sa simpleng hindi mabuksan ang laptop niya kapag pinapagamit sa akin, hanggang sa hindi ko rin mabuksan ang account niya kahit sa laptop ko. Kaya ang nangyari, siya na ang gumawa ng mga kailangan niyang gawin. Ang naging problema nga lang, nang magsimula na ang presentation niya sa harap naming lahat, kasama ang operation managers at iba pang team leaders, bigla siyang pumiyok-piyok. Hindi lang yon, napakarami pang typos at patalon-talon na slides sa presentation niya.
Ang dami tuloy hindi makapaniwala sa nangyari dahil madalas na perpekto ang mga gawa ni Sir Ryan. Paano ba naman kasi? Hindi naman siya ang may gawa nun kundi ako. Nagsimula tuloy kumalat ang usap-usapan tungkol sa kanya. Ikaw ba yung may gawa ng presentation ni Sir Ryan? Naku, mapapagalitan ka nun dahil sinabotahe mo ang meeting niya. Ano ka ba? Siyang may gawa nun. Hindi ko kasi mahawakan ng laptop niya na hindi rin mabuksan yung account niya sa laptop ko. Kaya wala siyang choice kundi gawin yun na mag-isa. Grabe, kaya naman pala sa iyo niya pinapagawa ang mga presentation niya kasi hindi naman pala siya marunong. Imposible hindi siya marunong. Sadyang masyado lang maiksi ang oras na pwede niyang gawin ang presentation niya. Akala niya kasi magagawa ko. Yun lang. Nahopya si Sir. Sinong nahopya, ha? Ay Sir, ano po, wala po. Ang sabi ko po, masarap pong kumain ng hopya ngayon. Kunwari pa kayo. Alam kong akong pinag-uusapan nyo. Jessica, sumama ka sa akin. Ikaw may kasalanan ng pagkandaleche-leche ko. At sakit na lalamunan ko. Ikaw siguro, sinabotahin mo ang laptop ko, no? Nakapagtataka rin na hindi mabuksan ang account ko sa laptop mo. Sir, pasensya na po pero sa tingin ko, hindi po dapat kayo dito nagsisisigaw ng ganyan. Marami po kasi nanonood sa inyo eh. Ano? Ay, yung ano? Ito kasing si Jessica eh. Sinira ang presentation ko. Siguradong siya na nabotahin ng lahat ng files ko. Napakaraming typo. Samantalang chinek ko naman yung kanina bago magsimula ang presentation. Sir, parang may narinig po kami na sabi niyo po hindi mabuksan ang account mo sa laptop ni Jessica. Bakit po kailangan buksan ang account mo sa laptop ni Jessica? Para siya po ba ang gumawa ng presentation niyo? Ano? Wala akong sinasabing ganyan, ha? Gagawa-gawa ka ng kwento, ha? At saka, bakit mo ba pinagtatanggol si Jessica, ha? Huwag mong sabihin na may relasyon kayo. Ikaw, Randall, ha? May asawa kang tao. Pinagtatanggol lang po ako, sir. May relasyon na po kagad. Gusto niyo lang ibaling sa amin ang sitwasyon eh. Samantalang ikaw po ang dapat na pag-usapan dito. Ewan ko sa inyo. Bahala kayo sa buhay niyo. Hindi na. Nakaribat pa si Sir Ryan. Sa halip ay nagmamadali siyang umalis doon dahil marami ng tao ang nanood sa kanya. Habang naglalakad siya, nadulas pa siya at muntik nang sumubsob sa sahig. Mabuti na lang at nakapagpigil pa kami sa pagtawa dahil mas lalo talaga siyang mapapahiya. Sunod-sunod ang mga kahihiyang nangyari sa kanya, Panyero. Nagkaroon din ng chismis na nilalandi niya ang ilang mga lalaking agent para madagdagan ang metrics ng mga ito. Sino kaya magiging top performer ngayong buwan, no? Sa tingin mo, Jessica? Hindi ako sigurado. Tahimik kasi ang lahat eh. At saka hindi ko rin ganong ginalingan ngayon. Lumagpas lang ako sa kota ngayong buwan. Para sa akin tama lang yun. Kinakabahan ako. Baka ako na ang pinakamababa. Bakit naman? Bumababa ang kota mo? Hindi nga ako kumote. Nahihirapan kasi ako mag-focus. Bakit? May problema ba? May problema kami ng pamilya ko pero wala yun. Ayos lang ako. Saka, ngayon lang naman bumaba ang kota ko Maaayos nyo rin yan, Randall. Ganyan talaga. Dumadating ang pagsubok sa pamilya. Ay, ayun na pala si Sir Ryan. Papasok na siya. Kasabay ang operation manager na si Miss Angie. Jess, pansin mo ba na para bang nangangayayat si Sir Ryan? Halatang stress na stress Sino bang hindi may stress sa sunod-sunod na issue tungkol sa kanya? At saka, hindi na niya maipasa sa akin ang mga gawain niya dahil bantay sarado na siya ng quality control. Kung sa bagay, Guys, magsisimula na ang meeting natin para ngayong buwan. Sad to say, bumaba ng gusto ang metrics natin. ano ba nangyayari sa inyo? Dati naman kayong top performer team. Pasensya na po kayo, Miss Angie. Sadyang malungkot lang po talaga ang team ko dahil nga sinisiraan ako lately. Dahilan ba na sinisiraan ka para sirain din nila ang metrics ng team nyo?
Ayon dito sa report mo, 100 sales ang monthly quota nyo, pero 65 lang ang sales nyo. Ang may pinakamataas pa ay yung nagkaroon ng suspension last month. Totoo ba to? Miss Jessica, baka naman dinaya mo na naman ang metrics ninyo. Kung dinaya ito, baka mas mababa pa ang metrics nyo. Hindi po, Miss Angie. Maniwala po kayo. Hindi na po nadadaya si Jessica. Bumabawi na nga po siya kaya mataas po ang puntos niya ngayong buwan. Kung ganon, gumawa ka ng action plan para dito. Kailangan mong i-coach ulit ang team mo. Bibigyan kita ng palugit na 2 buwan. Kapag hindi mo na ihabol ang sales, pasensya na. At kailangan mo ma-demote to CSR na lang ulit. Dahil mukhang hindi mo pala kayang mag-handle ng isang team. Pahiyang-pahiya si Sir Ryan sa harap ng buong team. Si Miss Angie kasi, mabait siya at maayos makipag-usap, pero may pagka-strikta at palaban. Kilala siya bilang isang mahusay na operating manager mula sa pagiging agent hanggang sa naging team leader at ngayon ay manager. Kaya respetado talaga siya sa kumpanya namin. Pagkatapos ng meeting, nagulat na lang ako nang bigla akong tinawag ni Sir Ryan sa opisina niya. Bakit po sir? Ano pong kailangan nyo? Jessica, total bida-bida ka na naman at nakakota ka. Sa'yo ko ibibigay ang mahihirap na gawain. At saka, dadagdagan ko na rin ang kota mo kada buwan. Imbis na 20 ang gagawin mo, 30 na. Ikaw rin ang gagawa ng action plan para sa susunod na meeting. Pero sir, bakit ako? Diyos ko naman, Jessica. Stress na ako at hindi na makapagpahinga sa kakaisip kung paano ko ba susolusyonan ang mga ito. Tsaka sa'yo naman nagsimula ang lahat ng problemang ito eh. Bakit hindi ikaw ang humanap ng solusyon? Ha? Ako po nagsimula? Paano po nangyaring ako? Wala po ako matandang ginawa ko. Wala kang ginawa, ha? Wala kang ginawa? Dahil nahuli ka ng dadayo na metrics. Nasilip na tuloy ako ng HR at ngayon, umabot na kay Miss Angie. Sir, alam mo naman kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Eh kayo po ang tunay na may kasalanan, hindi ako. Anong sabi mo? Pasensya na po kayo, sir. Pero hindi ko na po magagawa mga inuutos nyo sa akin. Hindi na po sakop ng trabaho ko yan. Anong sabi mo? Ito tandaan mo, ha? Ang utos ko ay sakop ng trabaho mo. Sir Ryan, ano to? Bakit mo sinisigawan ng agent mo? Ma'am, ano po ginagawa niyo rito? Nandito lang sana ako para i-check ang opisina mo. Pero nakakabigla naman ang maaabutan ko ay ang pagsigaw mo sa agent ng team mo. Ano po kasi, Miss Angie? Ang totoo po niyan eh. Wala po to, Miss Angie. Nakakita lang po ng ipis si Sir Ryan kaya po napasigaw siya. Dahil sa ipis? Bakit parang nakarinig ako ng tungkol sa utos na sakop ng trabaho? Eh kasi po, sa sobrang takot namin sa ipis, inuutos pa po sa akin ni Sir Ryan na patayin ko po yung ipis. Eh hindi naman na po sakop ng trabaho ko ang pagpatay sa ipis, di po ba? Ganun ba? Akala ko naman kung ano na nangyayari. Tapos na ba kayo mag-usap? Tapos na po, ma'am. Jessica, sige na. Bumalik ka na sa lamesa mo at magpatuloy ka na sa trabaho mo. Sige po, sir. Maraming salamat po. Bago ko tuluyang umalis ng opisina ni Sir Ryan, binalingan ko pa siya ng huling tingin. Kitang-kita ang matinding pagkairita sa kanyang mga mata. Pero ako, natutuwa pa sa ganong klaseng reaksyon niya. Alam ko na masama ang maging masaya habang nahihirapan ng ibang tao. Pero sa pagkakataong ito, nakakatuwang makita kung paano siya unti-unting bumabagsak dahil sa tuwing naaalala ko kung gaano siya kasama sa akin. Hindi ko mapigilang manggalaiti sa sobrang galit. Talagang itinuloy pa ni Sir Ryan na ibigay sa akin ang mga mahihirap na cue. Tinaasan niya rin ang kota ko na para bang gusto niya rin talagang pahirapan ako. At dahil dun, muling nadagdagan ang paghihirap niya. Jessica, tignan mo si Sir Ryan. Bakit? Anong meron? Tignan mo, panay ang kamot. Kanina nakita kong pati singit niya, kinakamot niya rin. Baka minalas na.
dahil sa ginagawa niyang pagtataas ng kota ko. Naku, sinabi mo pa. Salbahe talaga yan si Sir Ryan kahit kailan eh. Imbis na gumawa siya ng paraan para maabot ng buong team ang total sales na kailangan, ang ginagawa niya, tinataasan niya ang kota mo. Ewan ko nga ba dyan kay Sir Ryan? Ikaw din kasi, dapat ayusin mo na ang trabaho mo para naman tumaas na ulit ang metrics mo. Oo na, aayusin ko naman talaga eh. Kumusta naman pala ang problema sa bahay niyo? Ayos na ba? Medyo. Sana, magkabati na kami ng asawa ko. May nagawa kasi akong hindi maganda sa kanya eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Magpakabait ka na kasi. Nagpapakabait na nga ako eh. Hoy! Anong ginagawa niyo dalawa? Daldalan kayo ng daldalan dyan. Mukhang pareho pa kayong kinikilig ah. Randall, gusto mo bang matanggal sa trabaho ha? Dahil sa paglalandi mo? Sir, hindi po. Hindi po kami naglalandian, sir. Nag-uusap lang po kami. Kayo, sir, napansin ko po na panay po ang kamot nyo. May alam po akong gamot dyan. Nako, wag na. Baka imbes na gumaling baka mas lalo pang lumala. Kayo po ang bahala. Tiisin nyo na lang po ang pangangati na yan. Akala ko, unti-unti na akong nakakaganti kay Sir Ryan na hindi magtatagal. Tuluyan na siyang matatanggal sa trabaho. Pero hindi ganun ang nangyari. Dahil sa isang iglap, tila bumaligtad ang lahat. Pagkatapos ng isang buwan, tumaas nga ang metrics quote ng team namin. Pero mababa naman ang na-reach ko na quota dahil nga mahihirap na queue ang binigay sa akin. Jessica, Randall, kayong dalawa ang may pinakamababang score sa metrics. Pwede bang mag-explain kayo kung bakit? Pasensya na po kayo, sir. Pero kung tutusin, pasok naman po sa quota ang metrics ko dahil naka 25 sales po ako ngayong buwan. Sobrang hirap lang po kasing ng mga ipinapasa niyong queue sa akin eh. Hindi naman po ata makatarungan na gawin yung 30 ang quota ko. Alam mo, Jessica, yan ang quota na ibinigay ko sa iyo. Kaya dapat na yan ang sundin mo. Hindi porke mahirap kasi idadahilan mo na kagad. At ikaw naman, Randall, bakit napakababa naman yata ng sales mo? 10 sales lang sa isang buwan? Hindi ka naman dating ganyan na. Sir, pasensya na po. May family problem po kasi kami kaya medyo magulo po ang isip ko nito mga nakaraang buwan. Pero wag po kayong mag-alala, sir. Gagawan ko po ito ng paraan. Aayusin ko na po ang trabaho ko. O baka naman, kaya talaga mababa ang metrics yung dalawa ay dahil may relasyon kayo na hindi na kayo nakakapag-focus sa trabaho. Sir, huwag din naman po kaming siraan. Hindi porke bumababa ang sales namin, may relasyon na kagad kami. Masyado kayatang defensive. Maraming nakakakita sa inyong dalawa na palagi kayong magkasama at palagi kayong magkausap. Magkadikit pa nga kayo halos Sir, masyado naman po niyo yatang binibigyan ng mali siyang pag-uusap at pagsasama naming dalawa. Wala naman po kami ginagawang masama. Magkatabi po kami sa trabaho. Natural na magkatabi po talaga kami. Subukan niyo po kaming pag-iwalayin ng upuan at talagang di na po kami magkakatabi. Shut up! Ikaw ha? Masyado ka na yatang nagiging palasagot sa akin ngayon. Mataas ba ang tingin mo sa sarili mo, Jessica? Nagpapaliwanag lang po ako, sir. Alam mo, ibig na magpaliwanag ka pa dyan, ayusin mo ang trabaho mo. Hindi pa rin natin naaabot ang monthly quota natin. Sa susunod na buwan, kapag na-demote ako, ewan ko na lang talaga. Kayong dalawa ang may kasalanan. Jessica, kumusta ka? Gumaganda ka yata ngayon Kompleto lang kasi ang tulog ko. Kaya naging blooming ako. Nakakatuwa ka naman. Mukhang di ka ganong apektado sa nangyari Kung magpapa-apekto kasi ako sa mga nangyari sa akin, mahihirapan ako magpatuloy sa buhay. Sa bagay, tama ka. Jessica, pasensya ka na pala nung nakaraan Bakit ka humihingi ng pasensya? Wala ka namang ginagawang kasalanan sa akin. Kasi hindi ko sinabi sa'yo na may asawa na ako Pakiramdam ko tuloy, iniisip yun ng lola mo na nilalandi kita. Huwag kang mag-alala. Kahit naman landiin mo ako, hindi ako pumapatol sa may asawang tao, no? Alam mo rin,
na may asawa na ako? Oo naman. Sa simula pa lang alam ko na. Kaya ikaw, wag mo nang uulitin ang paglalandi sa ibang babae. Dahil kawawa naman ang asawa mo. Aba naman! Wow, Jessica! Bumalik ka na! Welcome back! Salamat po, sir. Aba, parang ang saya-saya mo ngayon na. Siyempre naman po, sir. Masaya-masaya talaga ako ngayon nakapasok na ulit ako. Aba, mukhang ready ka na magtrabaho ah. Ang mabuti pa sumunod ka sa akin sa opisina at may ibibigay akong trabaho sa'yo. Sige po, sir. Jessica, ano ka ba? Gagawin ka na naman niya ng masama eh. Bahala siya. Basta ako, nagtatrabaho ko ng marangal. Nakangiting sumunod ako kay Sir Ryan. Wala akong pakialam kahit napagalitan na naman niya ako o bigyan na naman ng sandamakmak na trabaho. Dahil alam ko na si Lola Carlota na ang bahala sa kanya. Pagkarating sa opisina niya, ang dami niyang balak iutos sa akin. Mga report na siya dapat ang gumawa, presentation para sa meeting at kung ano-ano pa. Pagkatapos, inutusan niya pa akong ipagtimpla siya ng kape. Kaya lang, nang mailapag ko na ang kape sa ibabaw ng lamesa niya, may biglang nangyari sa kanya. Mabilis na kumalat sa buong team namin na may relasyon kaming dalawa ni Randall. Kahit na sa umpisa lang talaga sinabi yon. Alam ko na si Sir Ryan mismo ang nagpakalat ng tungkol sa aming dalawa. Sumugod na rin pati ang asawa ni Randall sa trabaho namin at inakusahan akong kabit niya. Hiyang-hiya ako. Kahit na napatunayan naman talagang wala kaming relasyon, talagang hindi pa rin nawala ang haka-haka tungkol sa aming dalawa. Apo ko, kumain ka na. Nagluto ako ng paborito mong nilagang baka. Maraming mais to. Di ba, yun ang palagi mong nire-request? Wala po akong ganang kumain, Lola. Matutulog na po ako. Jessica, ano ba? Hahayaan mo na lang bang masira ang buhay mo sa baklitang yon? Apo, para saan pa ang kakayahan kong mangkulam? Kundi ko lang din naman magagamit sa kapakanan mo. Lola, hindi naman po epektibo ang kulam sa kasamaan ng ugali ni Sir Ryan. Nagawa niya pa rin po akong pahiyain sa harap ng maraming tao. Kahit gano'n pa po ako katapang, siya pa rin po nagwawagi. Sa gayon, bakit ba kasi hindi mo pa gustong itodo ang pangkukulam sa baklitang yan? Kulang pa kasi ang kulam na ibinibigay natin sa kanya. Hindi sapat ang kulam na karma at kamalasan lang dahil hahanap lang siya palagi ng pwedeng masisi. Ano pong gagawin ko? Kailangan bang masaktan pa siya para matuto siyang magdala? Oo, sa pagkakataong ito, sasaktan ko na siya at hindi mo ako mapipigilan. Kilala ko si Lola Carlota. Kapag nagalit na talaga siya, kahit hindi ko man gusto na masaktan si Sir Ryan, sa tingin ko, mas mabuting maranasan niya na talaga ang totoong paghihirap para mapagtanto niya ang bigat ng mga masasamang ginawa niya sa akin. Sa sumunod na gabi, nang pumasok ako sa trabaho, unang kita ko pa lang, ay kita na kagad ang ebidensya ng kulam sa itsura niya. Kamot siya ng kamot sa ulo. Nakita ko pang naglagas ang buhok niya at hindi lang yung simpleng pagkalagas, kundi sobrang pagkalagas. Yung tipong kinakailangan niyang maglagay ng takip sa ulo niya para hindi makitang napapanot na siya. Apo ko, anong nangyari sa baklitang amo mo ngayong araw? Ayun po, Lola. Naglalagas po ang buhok niya, kaya kailangan niyang magsombrero sa loob ng opisina. Tapos kanina po, nagpatimpla na naman siya sa akin ng kape. Pero ang nangyari, nahulugan po ng tae ng butiki mula sa siling ng opisina niya. Nagtititili po siya sa opisina namin. Mas marami pang mas malalang mangyayari sa baklang yon simula ngayon. Pero Lola, baka naman ikamatay niya po ang pangkukulam niyo. Alam mo, Apo, huwag mong isipin baka mamatay siya. Ang isipin mo, baka mamatay na lang siya, pero hindi pa rin niya natututunan ang leksyon na dapat niyang matutunan. Sa bagay po, tama po kayo. Palagi niya kasing iniisip na palagi siyang tama, na perpekto siya at hindi nagkakamali. Yan ang kailangan niyang matutunan, Apo.
na hindi siya perpektong tao. Sa sumunod na mga araw, Panyero, mas lalo pang lumala ang sitwasyon ni Sir Ryan. Nagkaroon na siya ng maraming tigyawat sa mukha. Nauutal siya sa tuwing magagalit siya at magsasalita ng masama. May pagkakataon pa na nadulas siya ng pagsasalita sa harap ng buong team. Nasabi niya kung gaano siya kagalit sa akin dahil ako raw ang sumisira sa mga plano niya. Wala na pong tiwala ang mga katim ko kay Sir Ryan, Lola. Nadulas ba naman na ako ang gumagawa ng sales report noon? Pati po ba yung madalas niyang pagkakasabi ng totoo? Kayo rin po may kagagawan? Oo, Apo. Dahil binigyan ko siya ng kulam na nagsasabi ng totoo. Sa oras na magsinungaling dapat siya, kusa siyang madudulas at masasabi ang taliwas sa gusto niyang sabihin. Ang ganda po ng naisip niyo, Lola. Dahil sa nangyari, wala na talagang gustong magtiwala sa kanya. Ginawa ko na yan sa kanya nung nakaraan. Pero hindi kasing tindi ngayon. Kung napapansin mo, nahihirapan na rin siya magsalita. Hindi lang tuwing nagsasabi siya ng masama. Bakit po, Lola? Hindi lang siya nauutal o nasasabit sa tuwing magsasalita siya ng masama. Nakakagat niya pa ang dila niya. Naku, Lola. Mauubos talaga ang dila niya sa kakasabi ng masama. Panyero, alam kong masama ang ginagawa namin ng Lola Carlota ko. Pero alam nyo, sa totoo lang, ang sarap sa pakiramdam na makaganti ka sa taong umapi sa'yo. Sa tindi ng mga nangyayari kay Sir Ryan, isang araw hindi siya pumasok. Ang sabi ni Miss Angie, na pansamantalang nagbantay sa amin, nag-sick leave daw ng ilang araw. Ang totoo niyan, Panyero, nakakaramdam ako ng konsensya sa nalaman ko. Naisip ko na baka sumobra na ang pangkukulam ni Lola Carlota kay Sir Ryan na umabot na sa puntong hindi na siya pumasok. Ilang araw lang, simula nung hindi pumasok si Sir Ryan, bumalik na kagad siya. Pero hindi para magtrabaho, kundi para puntahan ako at duru-duruin sa muka. Anong karapatan mo? Para ipakulam ako, ha? Sir, ano pong ibig niyo sabihin? Ikaw ang dahilan kung bakit nasisira ang buhay ko, hayop ka. Minalas-malas ako na dahil sa'yo. Nagkaroon ako ng burnik. Nakalbo at nagkaroon din ng galis. Puro sugat na rin ang dila ko. At nirap-nirap na ako magsalita ng dahil sa pagkukulam na ginawa mo. Demonya kung babae ka. Sir, pasensya na po kayo. Pero hindi ko po talaga maintindihan kung anong sinasabi niyo. Wala po akong ginagawang masama sa inyo. Wala? Wala! Bakit ganun ang lumabas sa pagtatawas ng albularyo? Bakit isang babae raw sa team ko may kagagawan? Kung bakit ako nagkakaganito? Sir, ako lang po ba ang babaeng kasama sa team niyo? Wala naman ibang taong pwedeng gumawa sa akin ng ganito kundi ikaw lang. At gaano naman po kayo kasigurado, sir? Anong ibig mo sabihin? Ano po bang pwedeng maging dahilan ko para ipakulam ko kayo? Dahil ganun ka sa akin. At sa tingin niyo po, bakit naman ako magagalit sa inyo? Dahil galit ka sa pagiging istrikto ko sa'yo. At saka sinabi kong kapit ka ni Randall. Yun! Sa sobrang galit mo sa akin. Dahil istrikto ko. Kaya pinakulam mo ako. Sir, hindi po ako nagagalit sa inyo dahil sa pagiging istrikto nyo. Alam niyo po kung bakit po ako nagagalit? Yung pagiging abusado niyo po. Hindi ko naman trabahong ipagtimpla kayo ng kape. Hindi ko rin trabahong gawin ang sales report mo at tigit sa lahat ang presentation mo. Pero pinapagawa niyo pa po sa akin yun. Hindi ko pinapagawa yan sa'yo. Talaga po? Pasensya na po kayo. Pero nagbigay na po ako ng ebidensya sa HR ng lahat ng mga ginawa niya sa akin. Kahit po sa quality control na tamad kumilos. Kasabwat niyo rin po pala. Anong? Hindi ka paniniwalaan ng HR, Jessica. Ang kapal ng mukha mo para paniwalaing ako ang matatanggal dito sa ating dalawa. Bago pa man ako matanggal, ikaw muna ang ipapatanggal ko. Hindi na po kailangan, sir. Dahil ako na mismo magre-resign dito.
Masyado na pong malala ang kahiyang idinulot niyo sa akin sa trabaho ko rito. Imbis na makapagtrabaho ko ng maayos, ang iniisip ko na lang palagi ay ang kahihiyang natamo ko. Pagod na ako, Sir Ryan. Kaya magre-resign na po ako. Teka lang, sandali! Sino ka para mag-resign? Hoy, babaita! Walang hiya ka talaga! Hindi ko inaasahan na bigla na lang hahablutin ni Sir Ryan ang buhok ko. Marami ang mga nakakita kung paano niya ako kaladkarin sa sahig at halos ilang paso. Gustuin ko mang gumanti sa kanya, hindi ko magawa. Dahil kahit bakla siya, higit na mas matangkad at mas malakas siya kaysa sa akin. Mabuti na lang talaga at marami ang umawat sa kanya. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako! Kakalbuhin ko ang babaitang ito! Sumusobra na po kayo, Sir Ryan! Ang tagal ko nagtiis sa mga ginagawa niyo sa akin. Sa mga pambubuli at sa mga masasakit na salita na sinasabi niyo sa akin. Tapos ngayon sasaktan niyo ako? Hoy! Huwag kang maarte! Mas malala pa dyan ang pangkukulam na ginawa mo sa akin! Sisiguraduhin kong matatanggal ka sa trabaho. Sir Ryan! Eh di siguraduhin mo! Mas malala pa dyan ang gagawin ko sa'yo! Pagkatapos nung araw na yon, nagpasa na kagad ako ng resignation letter. Para sa akin, hindi naman na talaga masaya ang magtrabaho sa isang lugar kung saan puro masasamang alaala na lang ang aking mga pinagdaanan. Sa bawat sulok ng lugar na yon, naaalala ko kung gaano ako inalipusta ni Sir Ryan, kaya pinili kong umalis na lang. Pero ang maganda ron, bago ako umalis, Panyero, nakita ko pa kung paanong naparusahan si Sir Ryan para sa mga pagkakamaling ginawa niya. Apo ko, ano kaya kung dito na lang muna ako sa bahay mo, ano? Ayoko rin naman kasi sa probinsya. Wala akong kasama roon. Si Lola naman. Nandun naman po mga pinsan ko ah. Anak ko, kilala mo naman ang mga iyon. Hindi ko sila makasundo. Bakit ba kasi hindi mo sila makasundo? Siguro kasi inaaway niyo po sila, no? Ay, di ah! Sila nga ang umaaway sa akin. Paano ba naman kasi? Matigas ang ulo mo kaya kayo inaaway. Eh ako lang naman ang kaya magtiis sa ugali mo, Lola. Grabe ka naman sa akin. Paano naman akong bata niyan? Biro lang po, Lola. O sige po. Masaya naman po ako na nandito kayo kasi palagi akong may masarap na ulam. Kapag wala po kasi kayo, kung ano-anong instant na lang po ang kinakain ko eh. Yan. Isa pa yan. Kaya ayaw talaga kitang iwanan dahil pasaway ka pagdating sa pagkain. Ay siya ka pala. Kumusta na ba ang bago mong trabaho? Ayos naman po, Lola. Maganda nga po ang trabaho ko ron. Marami po ako naging kaibigan. Sigurado ka ba? Baka mamaya marami na naman baklitang intrimitida doon. Lola, meron naman pong bakla sa trabaho ko ngayon. Pero hindi po kagaya ni Sir Ryan. Mababait po mga baklang katrabaho ko. Hindi lang po mababait. Mga kwela pa at kaibigan ko na po silang lahat. Ay, salamat naman at kahit papano, makakahinga na ako ng maluwag. Yung banding na amo mo, ayun, sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa albularyo para ibalik ang kulam sa'yo. Po, paano niyo po nalaman? Pasensya na lang dahil close kami ng albularyo. Mangkukulam man ako, may mga kaibigan pa rin akong albularyo. At may rin talaga ng tikbalang na bakla na yun, ano? Pumangit na nga, nawalan na nga ng trabaho at hindi na siya ulit kailanman makakahanap ng trabaho sa mga opisina. Gusto pa talaga gumante ni hindi matanggap-tanggap ang aral na binigay ko sa kanya. Hayaan niyo na lang po siya, Lola. Siguro nga ganun po talaga. Siguro po may mga tao talaga na hindi kayang tanggapin ang kanilang mga pagkakamali. Ay nako, ganun na nga yata. Malas lang niya at nakatagpo siya ng taong makakalaban niya ng patas. Panyero, simula po nung umalis ako sa trabaho, unti-unti nang naging maganda ang takbo ng buhay ko. Hindi na ako sa BPO company nagtrabaho para hindi na po ako palaging napupuyat.
Mas masaya pala ang magtrabaho sa umaga kaysa sa gabi. Kahit na mababa lang ang sahod, nakukumpleto ko naman po ang oras ng tulog ko. Ang balita ko rin po, uso pa rin ang bullying sa BPO company na pinapasukan ko dati. Sana lang ay magbago na po ngayon. Siguro po, hanggang dito na lang po ang kwento ko. Naway tulad ko, matuto ring lumaban ang ibang mga nabubuli ng boss nila o ng ibang tao. Muli, ako po si Jessica at ito ang aking naging buhay. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pakikinig at pagsuporta sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, mga panyero.